Nang dahil sa kanyang bisyo, sobra-sobrang sustento at pera ang hiningi ni Yoli sa anak niyang si Ina. Nalimutan ni Yoli na ang anak niya ay may sarili na ring buhay at pamilya. Sana ay maging paalala ang kwento nito na kung minsan dahil sa pera ay nakakalimutan na nating maging mabuti sa iba. Huwag sana nating hayaan na sirain ng pera ang samahan at pagmamahalan ng ating pamilya. Tulad ni Ina sa una nating kwento, lumaki ang binatang si Aaron na may hinanakit sa sariling ina. Bagong silang siya nang iwan siya umano ng kanyang ina sa ibang tao. Merong ibang family na nag-alaga sa akin na hindi related talaga sa amin or sa akin. Ayun, sila yung nagpalaki sa akin. Anong dahilan? Yun kasi yung tanong na hanggang ngayon nasa isip ko pa rin na gusto kong masagot. Kung bakit. Bakit ako iniwan? Bakit ako pinamigay? Pero nang aming makausap ang ina ni Aaron na si Rowena, iba ang kanyang kwento. Nagtrabaho po ako sa pinsan ko sa Alabang. May tindahan po kasi siya doon, pinagbantay ako. Tapos, nung pag-uwi ko po ng gabi, wala na po doon si Aaron. Hinanap ko po sa tita ko. Kasi yung tita ko po na yon, nagninegosyo po siya. Kliyente niya po. Ngayon, natuwa daw po kay Aaron. Sabi po ni tita ko, hiniram lang naman for 2 days ibabalik din. Pero hindi ko po siya pinamigay. Wala po akong alam na ipapahiram siya ng tita ko. Wala po akong magagawa kasi unang-una hindi ko po kilala yun. Yung tita ko po nakakaalam. Ang pinaliwanag na lang po niya sa akin, magkakaroon naman daw ng magandang buhay. 8 taong gulang si Aaron nung magsimulang umasim ang pagsasama ng mag-asawang kumupkup sa kanya. Ito ang nagtulak sa nanay-nanayan ni Aaron na ibalik na siya sa tunay niyang ina. Pero hindi raw inaasahan ni Aaron ang naging pagtrato sa kanya. Yung nanay ko that time is nananakit kasi siya. Nananakit siya. Hindi ko alam kung bakit. Pero ang naalala kong sinabi niya sa akin one time na naiinis siya sa akin kasi kamukha ko daw yung tatay ko. Kasi po, galit po ako sa ama. Magkamukha po kasi. Tsaka buntis po kasi ako doon sa isa ko. Parang siya po yung napaglihan ko. Sa kasalukuyan, nasa edad 27 taon na si Aaron at nagtatrabaho bilang caretaker ng isang photo studio sa Quezon City. Sa paglipas ng panahon, imbis na bumuti, lalo lamang daw naging masama ang relasyon nilang mag-ina. I cut the ties, pinutol ko yung connection. Kasi merong panahon na magme-message siya sa akin or sa aming magkakapatid kung kailan may kailangan siya, manghihiram siya ng pera. Parang nakakasama naman ang loob yun na kakamustahin ka lang kapag may kailangan. Siyempre po, tatanggapin ko na lang kasi may kasalanan ako eh. Kahit naman po mag-chat ako, hindi naman din po nila ako nire-replyan. Sana patawarin na niya ako. Doon sa nagawa ko sa kanya nung maliit siya. Bilang hiling na rin ni Rowena ng kapatawaran, sinikap ng aming programa na tulungan siyang makausap na ang anak. At dito na bumuhos ang kanilang emosyon. Alam ko naman yung kasalanan ko yun eh. Pasensya ka na rin sa akin. Sobrang masaya. Masaya. Hindi ko po yung na-expect actually na akala ko yung wala akong mararamdaman. Akala ko galit pa rin ako sa mind love ko, pero nung nakita ko siya, nawala lahat. So, sorry mo. Pasensya ka na ano kita nung maliit ka. Tsaka ako napabayaan ko kayo. Bilang selebrasyon ng simula ng paghilom ng mag-ina, narito ang aming mga sorpresa para sa kanila. Dagdag tulong sa hanap buhay ni Aaron ang mga pangkabuhayan showcase na ito. Merong merienda business, dagdag paninda tulad ng RTW clothes at bags,
tablet. Para kay Rowena, isang komportableng living room showcase. Ay, yes! Siyempre, hindi mawawala ang wish ko lang savings, karagdagang tulong pinansyal para sa mag-ina. Kasi maraming salamat po sa lahat ng tulong niyo po sa amin. Malaking bagay po ito para sa amin at sa aming pang araw-araw.